Nabiyak ang salamin ng picture frame nang bumagsak ito sa sahig. Ang matinis na tunog ay tila isang kidlat sa tahimik na mansyon. Napahawak si Camila sa kanyang tiyan. Naramdaman ang biglaang paggalaw ng sanggol sa loob nito. Tila ba naramdaman din nito ang gulat at takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang dinampot ang larawan mula sa sahig. Iniingatan ang mga daliri mula sa bubog. Sa larawan, nakangiti ang kanyang tatay Ricardo at nanay Elena. Kasama siya sa gitna. Kuha ito sa kanilang simpleng bakuran sa Laguna. Ang mga puno ng niyog, ang kanilang tanging palamuti. Isang larawan ng kaligayahang hindi nabibili ng pera. Ano ang sabi ko sa'yo tungkol sa mga basura na yan? Ang boses ni Esteban ay malamig. Walang emosyon. Nakatayo ito sa may pintuan ng kanilang silid. Ang mamahaling relo sa kanyang pulso ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ng asawa. Ang mga mata niya'y nakapako sa nabasag na frame na tila iyon ang pinakadakilang kasalanan. Hindi ito basura, Esteban. Mahinang sagot ni Camila, subalit ang boses niya ay may bahid ng panginginig. Alaala ito ng pamilya ko. Pamilya? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Esteban. Isang magsasaka at isang labandera? Camila, asawa kita. Dala mo ang apelyido ko. Itigil mo na ang pamumuhay sa kahapon na yan. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Camila. Araw-araw, ito ang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang paghamak sa pinanggalingan niya. Ang pagtrato sa kanyang pamilya na parang isang sakit na kailangan itago. Pero buntis siya. Kailangan niyang maging matatag para sa kanilang anak. Mahal kita, Esteban, sabi niya. Puno ng pagsusumamo ang kanyang mga mata. Sana balang araw, matutunan mo ring mahalin ang lahat ng tungkol sa akin. Lumapit si Esteban. Akala ni Camila ay yayakapin siya nito, pero nilagpasan lang siya. Kinuha nito ang isang itim na sobre mula sa ibabaw ng mesa. Sa susunod na linggo ang anniversary ng kumpanya. Anunsyo nito, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Naroon lahat ng board members, mga investors, mga taong importante. Kailangan mong magmukhang disente. Inabot nito ang sobre kay Camila. Ano to? Tanong niya. Pera. Simpleng sagot ni Esteban. Bumili ka ng matinong damit. Isang bagay na hindi magmumukhang galing sa ukay-ukay. Ipakita mo naman sa kanila na kahit papaano may pinag-aralan kang pumili. Napayuko si Camila. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hawak niya ang sobrang puno ng pera, pero pakiramdam niya'y isa siyang pulubi na namamalimos ng pagtingin mula sa sarili niyang asawa. Hindi ito regalo, bayad ito. Bayad para itago kung sino talaga siya. Umalis si Esteban nang walang paalam. Naiwan si Camila sa gitna ng malawak na silid, kasama ang basag na larawan at ang malamig na pera sa kanyang kamay. Ang tanging init na kanyang naramdaman ay ang muling paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Binuksan niya ang kanyang walk-in closet. Nakahanay doon ang mga damit na binili ni Esteban para sa kanya. Mga damit na may tatak, mga damit na kumikinang, mga damit na sumisigaw ng yaman. Pero para sa kanya, ang mga ito ay costume. Isang kasuotan para sa isang papel na hindi naman siya. Sa pinakasulok ng aparador, sa loob ng isang lumang kahon, naroon ang isang bagay na tunay na sa kanya. Isang simple, kremang bestida. Gawa sa malambot na tela na may mga burdang bulaklak sa laylayan. Regalo ito ng kanyang ina bago ito pumanaw. Kinuha niya ang bestida at niyakap. Amoy Laguna. Amoy ng pagmamahal na simple at totoo. Isinuot niya ito. Sakto sa kanya, tila ba ginawa para sa kanya at sa sanggol na kanyang dinadala.
Sa harap ng salamin, nakita niya hindi ang asawa ni Esteban Vergara, ang manugang ng isang pamilyang mayaman. Nakita niya si Camila Santos, ang anak ni na Ricardo at Elena. Isang babaeng pinalaki sa pagmamahal, hindi sa pera. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na puno ng pag-asa at kaunting pagsuway. Humarap siya sa salamin, hinaplos ang kanyang tiyan at bumulong sa kanyang refleksyon. Makikita niya, ang pagmamahal, ang pinakamahalagang yaman. Ang tanging maririnig sa loob ng marang niyang sasakyan ay ang tibok ng puso ni Camila. Mas malakas pa ito kaysa sa mahinang tunog ng classical music na pinapatugtog ni Esteban. Mula nang umalis sila ng bahay, wala itong imik. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga ugat sa braso nito ay bakat na bakat. Talagang yan ang sinuot mo? Binasag ni Esteban ang katahimikan. Ang tanong ay hindi naghahanap ng sagot. Isa itong hatol. Huminga ng malalim si Camila at hinaplos ang tela ng kanyang bestida. Maganda naman ito, Esteban. Bigay pa ito ni nanay. Exactly, sagot ni Esteban, ang mga matay na natiling nakatuon sa daan. Regalo ng isang labandera. Iyan ang isusuot mo sa pagtitipon ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Minsan, iniisip ko kung sinasadya mo ba akong ipahiya. Dumating sila sa isang hotel na ang mga ilaw ay tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Ang pila ng mga kotseng naghahatiran ng mga bisita ay mas mahal pa yata sa buong baryo nila sa Laguna. Bawat babaeng bumababa ay nakasuot ng mga gown na kumikinang. Ang mga alahas ay sumasayaw sa liwanag. Pagbaba ni Camila, naramdaman niya agad ang daan-daang matang nakatitig sa kanya. Sa gitna ng karagatan ng sutla at diamante, siya ay isang simpleng bangkang papel. Hinawakan ni Esteban ang kanyang braso, pero ang pagkakahawak nito ay hindi malambing. Ito ay pagmamay-ari, isang babala. Ngumiti ka, utos nito sa mahinang boses. At kahit anong mangyari, huwag kang magsasalita maliban kung kinakausap. Pumasok sila sa Grand Ballroom. Ang ingay ng mga tawanan at tunog ng mga kupitang nag-uumpugan ay sumalubong sa kanila. Pero pagdaan nila, tila humihina ang mga usapan. Ang mga ngiti ay nananatili sa mga labi ng mga tao, ngunit ang kanilang mga mata ay mapanuri, bumababa, mula sa mukha ni Camila hanggang sa laylayan ng kanyang simpleng bestida. Esteban, anak! Isang boses na matinis at puno ng awtoridad ang tumawag. Si Doña Imelda Vergara, ang ina ni Esteban. Lumapit ito na parang isang reyna. Ang perpektong ayos ng buhok at mga alahas ay nagpapatingkad sa kanyang katayuan. Ngumiti ito, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Ma! Bati ni Esteban, biglang nag-iba ang tindig, naging mas magalang. Hinalikan ni Doña Imelda ang pisngi ng anak, pagkatapos ay bumaling kay Camila. Hinawakan nito ang braso ni Camila, ang mga kuko nitong kulay dugo ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Camila, hiha, sabi nito. Ang boses ay matamis ngunit may lason. Idinikit nito ang labi sa kanyang tainga at bumulong. Sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa malapit. Hindi ka ba naturuan kung paano magdamit ng maayos? Pagkasabi niyon, binitawan siya nito at agad na tumalikod para kausapin ang isang senadora. Naramdaman ni Camila na namula ang kanyang buong mukha. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Narinig niya ang mahinang hagigikan mula sa isang grupo ng mga babae sa kanyang likuran. Probinsyana talaga. Kawawa naman si Sir Esteban. Napakaganda pa naman ng lahi nila. Ang mga salita ay mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Hinanap niya ng mga mata si Esteban, naghahanap ng kahit kaunting tulong, kahit isang tingin ng pag-unawa. Pero nakita niya itong nakikipagtawanan na sa isang grupo ng mga negosyanteng Hapon. Tila kinalimutan na ang kanyang pag-iral.
Iniwan siya nitong mag-isa sa gitna ng mga demonyong nakangiti. Lumipas ang isang oras na tila isang taon. Tumayo lang si Camila sa isang sulok, hawak ang isang baso ng tubig na hindi niya iniinom. Naging isa siyang anino, isang palamuti na walang pumapansin. Bawat ngiti niya sa mga dumaraan ay sinusuplian lang ng walang ganang tango. Dito, hindi siya si Camila. Siya lang ang asawang taga-probinsya. Maya-maya, natanaw niyang papalapit muli si Esteban. Sa isang saglit, umasa siya. Aasain ba siya nitong sumayaw? Aalis na ba sila? Pero ang mukha ni Esteban ay isang maskara ng malamig na galit. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Hinablot nito ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay mas mahigpit kaysa kanina. Sumama ka sa akin, mariin nitong sabi. Ang mga matay nagniningas. Oras na para ituro ko sa'yo kung saan ka lulugar. Kinaladkad ni Esteban si Camila papunta sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang bawat paghinga ay tila ninanakaw mula sa kanya. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga nagtatawanan ay natahimik. Ang musika ay tila humina. Lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa kanila. Binitiwan siya ni Esteban sa gitna ng sahig na gawa sa marmol, sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier na ang mga kristal ay parang luhang nagkikislapan. Para silang mga aktor sa entablado at ang lahat ay naghihintay sa susunod na eksena. Esteban, anong ginagawa mo? Pakiusap ni Camila. Ang boses ay halos hindi na marinig. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi siya sinagot ni Esteban. Sa halip, humarap ito sa mga panauhin. Itinaas nito ang mga kamay na para bang isang konduktor na magsisimula ng isang orkestra. Isang sandali po, malakas nitong sabi. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mayroon lang po akong mahalagang anunsyo. Napatingin si Camila sa kanyang biyenan. Nakita niya si Doña Imelda sa di kalayuan. May ngiti ng pagtatagumpay sa mga labi nito. Dito niya naintindihan. Plinano ito. Isa itong bitag. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Pagpapatuloy ni Esteban. Ang boses ay puno ng huwad na paggalang. Alam ninyo, sa negosyo, sa buhay, ang imahe ay lahat. Mahalaga na ang lahat ng nakapaligid sa iyo ay sumasalamin sa iyong tagumpay, sa iyong estado sa buhay. Dahan-dahan itong lumingon at tumingin kay Camila. Ang mga mata nito ay puno ng pagkasuklam. Pero paano kung meron kang isang bagay, isang tao, na patuloy na sumisira sa imaheng iyon? Itinuro nito ang bestida ni Camila. Ang daliri nito ay tila isang balaraw. Tingnan ninyo. Sigaw nito, ang boses ay basag sa galit. Sa gabing ito, na dapat ay ipinagdiriwang natin ang tagumpay, ito ang kasama ko. Isang paalala ng kahirapan, isang paalala ng kababaan. Ito ang daladala kong kahihiyan. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga hininga ay pinigil. Ang mga ngiti ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang ni Camila ay ang dumadagundong na tibok ng kanyang sariling puso. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Esteban, buntis ako. Bulong niya, ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Anak mo to. Ang mga salita niya ay dapat sana'y maging isang kalasag, pero para kay Esteban, isa lang itong panggatong sa apoy. Wala akong pakialam. Ang sigaw ni Esteban ay parang kulog. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari, ang lahat ng pinag-aralang asal. Ang lumabas ay ang tunay na halimaw na nagtatago sa likod ng mamahaling damit. Itinulak niya si Camila. Isang tulak lang, pero dahil sa pagbubuntis niya, nawalan siya ng balanse. Ang lahat ay tila bumagal. Ang mga nabiglang mukha ng mga tao, ang pagbukas ng bibig ng iilan, ang malamig na hangin sa kanyang likuran habang siya'y bumabagsak. Blag.
Ang tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa matigas na sahig ay yumanig sa katahimikan. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa kanyang tagiliran. Pero mas masakit ang pagbagsak ng kanyang puso, ng kanyang pagkatao, ng lahat ng kanyang pinaniwalaan. Nakahiga siya doon, sa gitna ng karangyaan, sa ilalim ng libu-libong ilaw, pero hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganito kadilim at pag-iisa. Nakita niya ang mga anino ng mga taong nakatayo, nakatingin sa kanya, pero walang gumalaw, walang tumulong, walang nagsalita. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang dinadala, ay nakatayo lang doon, hinihingal sa galit. Ang dibdib ay umaalon. Pumikit si Camila. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ito na ang dulo. Ito na ang impyerno. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis at nakabibinging katahimikan, isang tunog ang nagsimulang marinig. Mahina sa simula. Isang dumadagundong na ugong mula sa labas. Lumalakas. Womp, womp, womp. Ang sahig ay bahagyang yumanig. Ang mga kristal ng chandelier sa itaas niya ay nagsimulang mag-umpugan, lumilikha ng isang kalansing na tunog. Ang mga bintana ay nag-vibrate. Nagkatinginan ng mga tao, puno ng pagtataka. Ang ugong ay naging isang malakas, dumadagundong na ingay na tila bumibiyak sa kalangitan. Isang ingay na hindi galing sa kalsada. Ito ay ingay mula sa itaas. Anong ingay iyon? Nakatayo pa rin si Esteban sa gitna ng sahig. Ang init ng galit ay dumadaloy pa rin sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na kalalapat lang ng parusa sa isang alipin. Pero ang kakaibang ugong mula sa labas ay unti-unting nagnanakaw ng kanyang sandali. Sino ang naglakas loob na gambalain ang kanyang gabi? Ang mga bisita, na kanina'y mga estatuwang nakatitig sa kahihiya ni Camila, ay nagsimula ng magbulungan at maglapitan sa mga bintana. Ang ugong ay naging isang malakas na dagundong, isang nakakasilaw na puting ilaw ang tumanglaw sa malawak na hardin na ginawang anino ang lahat ng puno at halaman. Isang helicopter, isang pribadong helicopter ang papalapag sa damuhan ng mga Vergara. Sino yan? Tanong ng isang investor. May inaasahan ba kayong bisita, Esteban? Tanong ng isa pa. Umiling lang si Esteban. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng inis. Ito ay isang party. Hindi ito isang airport. Ang malakas na hangin mula sa ilisin ng helicopter ay humampas sa mga salaming bintana. Ang mga babae ay napahawak sa kanilang mga buhok. Ang mga lalaki ay napaatras. Nang tuluyan ng lumapag ang makina at dahan-dahang humina ang pag-ikot ng mga ilisi, isang pinto sa gilid nito ang bumukas. Isang lalaking nakaunipormeng piloto ang unang bumaba at magalang na inalalaya ng pasahero sa loob. Ang unang lumabas ay isang pares ng sapatos na gawa sa balat, kumikinang kahit sa dilim. Sumunod ang isang itim na business suit na tila isinukat at tinahi sa katawan ng nagsusuot. At pagkatapos, ang mukha. Nanigas si Esteban sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Hindi. Imposible. Ang lalaking bumaba mula sa helicopter, na ngayon ay kinukubabawan ng 2 bodyguard na mas malalaki pa sa pinto, ay ang lalaking huli niyang nakita na may suot na kupasing pantalon at sombrerong gawa sa dayami. Si Ricardo Santos, ang magsasakang ama ni Camila. Pero hindi ito ang magsasakang kilala niya. Ang Ricardo Santos na nakatayo ngayon sa kanyang hardin ay may tindig ng isang general. Ang mga mata nito ay matalas, puno ng lamig at panganib. May kakaibang bigat sa presensya nito, isang aura ng kapangyarihan na nagpatahimik sa lahat. Sa tabi nito ay isang lalaking may dalang leather briefcase, isang abogado. Nagsimulang maglakad si Don Ricardo palapit sa entrance ng ballroom. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang mga bisita ay tila dagat na nahati para bigyan siya ng daan.
Walang kumikibo, walang humihinga. Ang isip ni Esteban ay nag-aapoy sa mga tanong. Paano? Bakit? Sino ka ba talaga? Hindi pinansin ni Don Ricardo ang sinuman. Hindi man lang niya sinulyapan ang anak niyang nakahandusay pa rin sa sahig, na ngayon ay tinutulungan ng tumayo ng ilang waiter. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Esteban. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa at hinuhusgahan ang lahat ng kanyang kasalanan. Nang tumigil si Don Ricardo sa harap ni Esteban, sapat na ang lapit para makita niya ang galit na nag-aalab sa mga mata nito. Akala ni Esteban ay sisigawan siya nito, mumurahin, susuntukin. Ngunit ang boses na lumabas ay kalmado, malamig, at mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Vergara, sabi ni Don Ricardo sa wikang Ingles, malinaw at mariin. You laid your hands on my daughter. Bago pa man makasagot si Esteban, humakbang pasulong ang abogadong kasama ni Don Ricardo. Mr. Esteban Vergara, formal na sabi ng abogado. Ako si Attorney De Marco. Pinapaalam ko sa iyo na sa bisa ng utos mula sa aking kliyente. Si Mr. Ricardo Santos ang nag-iisang may-ari ng Santos Land Development Corporation. Lahat ng iyong personal at corporate bank accounts, stocks, at assets ay kasalukuyang naka-freeze, effective immediately. Santos Land Development Corporation, ang pinakamalaking real estate company sa buong bansa. Napasinghap ang mga taong nakarinig. Naramdaman ni Esteban na nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Lumingon si Don Ricardo sa isa sa kanyang mga bodyguard at tumango. Isang senyas. Mula sa likuran ng mga bisita, dalawang lalaking naka-plain clothes ang lumitaw at naglakad palapit. Mga pulis. Arestuhin ninyo ang lalaking yan. Utos ni Don Ricardo. Ang boses ay bakal na hindi mababali. Para sa pananakit sa isang buntis. Ang tanging nararamdaman ni Camila ay ang mahinang pag-vibrate ng sahig ng helicopter at ang mainit na kumot na ibinalot sa kanya ng isa sa mga tauhan ng kanyang ama. Hindi niya narinig ang pag-alis nila. Hindi niya nakita ang gulat at takot sa mukha ni Esteban habang ito'y pinupusasan. Ang isip niya ay blangko, isang malawak na kawalan. Ang kanyang tatay, ang simpleng magsasaka na nagturo sa kanya kung paano magtanim ng palay, ay nagligtas sa kanya gamit ang isang helicopter. Ang konsepto ay napakalayo sa realidad na hindi kayang iproseso ng kanyang utak. Lumapag sila sa helipad sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa puso ng Makati. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang kumunoy na gustong lumamon sa kanya. Inalalayan siya ng kanyang ama palabas. Ang mga braso nito ay malakas at matatag sa kanyang balikat. Pumasok sila sa isang penthouse unit na mas malaki pa sa buong bahay nila sa Laguna. Ang sahig ay gawa sa puting marmol, ang mga muebles ay moderno, at ang dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita ng buong kalangitan ng Maynila. Dahan-dahan siyang pinaupo ni Don Ricardo sa isang malambot na sofa. Lumuhod ito sa harap niya, at sa unang pagkakataon, mula nang dumating ito, nakita niya ang sakit at pagsisisi sa mga mata nito. Ito na ulit ang tatay na kilala niya. Anak, patawarin mo ako. Basag ang boses ni Don Ricardo. Hindi ko dapat hinayaang umabot sa ganito. Umiling lang si Camila. Wala siyang mahanap na salita. Bakit tatay? Iyon lang ang tanging tanong na lumabas sa kanyang bibig. Bakit ninyo itinago? Huminga ng malalim si Don Ricardo. Ang nanay mo, si Elena. Galing din siya sa mayamang pamilya. Pero tinalikuran niya ang lahat para sa akin. Nakita niya ang kasakiman at panganib na dala ng pera. Nang mawala siya, ipinangako ko sa sarili ko na papalakhin kita sa paraang alam kong magiging masaya at ligtas ka, na ang puso mo ay magiging puro, hindi matutulad sa mga taong sumisira sa kapwa para lang sa pera.
May kinuha si Don Ricardo mula sa kanyang abogadong tahimik na nakatayo sa isang sulok. Isang folder. Anak, may kailangan kang malaman. Seryoso nitong sabi. Ang ginawa ni Esteban ay hindi lang simpleng galit o paghamak. May mas malalim na dahilan. Binuksan nito ang folder at inilatag ang mga laman nito sa glass table. Mga kopya ng bank statements, mga litrato, mga transcript ng text messages. Si Esteban ay baon sa utang. Paliwanag ni Don Ricardo, nagsugal siya sa stock market at natalo. Milyon-milyon ang nawala sa kanya. Kinuha ni Camila ang isang papel. Nakita niya ang mga withdrawal, ang mga malalaking halaga na inilipat sa ibang account. Pero, paano? Inakala niyang makukuha niya ang mana mo. Malungkot na sabi ng kanyang ama. Ang lupa natin sa Laguna. Ang hindi niya alam, ang halaga niyon ay katiting lang kumpara sa tunay nating yaman. Ginamit ka niya, anak. Pagkatapos, ay may isa pang litrato na inilabas si Don Ricardo. Isang babaeng maganda, nakangiti sa kamera, kasama si Esteban. At hindi siya nag-iisa. Sino siya? Tanong ni Camila, kahit na may hinala na siya. Ang pangalan niya ay Isabela, sagot ni Don Ricardo, at sa pagbanggit ng pangalan, isang anino ng galit ang dumaan sa kanyang muka. Siya ang dati niyang nobya, pero hindi lang pera ang habol niya, anak. Ang babaeng ito, si Isabela, ay anak ng dati kong katunggali sa negosyo. Isang taong natalo ko ng patas pero hindi matanggap ang pagkatalo. Napatakip ng bibig si Camila. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Isang masalimuot na puzzle na ngayon lang nabubuo. Ginagamit niya si Esteban para wasakin tayo. Pagpapatuloy ni Don Ricardo. Ang plano nila, kapag naipanganak mo na ang bata, gagawa sila ng paraan para mawala ka at makuha ni Esteban ang lahat ng mana mo. Isang paghihiganti na nakatutok hindi lang sa akin, kundi sa pinakamamahal ko, sa'yo. Ang sakit ay tila isang alon na rumagasa at lumunod sa kanya. Hindi lang siya pinahiya, hindi lang siya sinaktan. Tinangka siyang patayin, kasama ang kanyang anak. Ang buong pag-ibig na ibinigay niya ay isang kasinungalingan. Isa siyang kasangkapan sa isang demonyong plano. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang tumunog ang cellphone ni Don Ricardo. Isang unregistered number. Nagkatinginan sila ng kanyang abogado bago ito sinagot at inilagay sa loudspeaker. Katahimikan. Pagkatapos, isang boses ng babae ang bumasag dito. Malamig, kalmado, at puno ng panunuya. Nakuha mo na ang laruan mo, Ricardo. Pero tandaan mo, hindi pa tapos ang laro. Si Isabela. I-trace ang tawag. Ang utos ni Don Ricardo ay pumuno sa security room ng kanyang penthouse. Ang silid ay hindi isang opisina, kundi isang sentro ng operasyon. Ang mga pader ay puno ng mga monitor na nagpapakita ng CCTV footage, satellite maps, at mga linya ng code. Binaba ni Isabela ang tawag bago pa man ito matrace. Damn it! Mura ni Don Ricardo. Ang kamao niya'y dumapo sa makintab na mesa. Ang kalmadong maskara na ipinakita niya sa ballroom ay naglaho na. Ang natira ay ang purong galit at takot ng isang ama. Sir, masyadong mabilis. Gumamit siya ng multiple relays. Ulat ng isang security expert na nakaupo sa harap ng isang computer. Wala akong pakialam sa mga dahilan ninyo, mariing sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay bakal na pinalamig sa yelo. Gawin ninyo ang lahat. Gamitin ang lahat ng koneksyon, lahat ng teknolohiya. Hanapin ninyo si Isabela. Bawat sulok ng Pilipinas, halughugin ninyo. Gusto kong malaman kung saan siya natutulog, anong kinakain niya, pati ang hangin na kanyang hinihinga. Find her. Agad na kumilos ang kanyang mga tauhan. Ang silid ay napuno ng tunog ng mabilis na pagtipa sa keyboard at mga teknikal na usapan. Naiwang mag-isa sa kanyang pag-iisip na patingin si Don Ricardo sa isang maliit na litrato sa kanyang mesa.
Ang asawa niyang si Elena, nakangiti, habang karga-karga ang isang batang-batang si Camila. Isang alaala ang biglang bumalik, isang multo mula sa kahapon. Ang malamig na pakiramdam ng telepono sa kanyang tainga. Ang boses sa kabilang linya, walang emosyon, mechanical. Nasa amin ang asawa mo. Huwag kang tatawag ng pulis. Maghintay ka sa aming tawag para sa ransom. Ang mga araw na para siyang baliw sa paghahanap, ang kasunduan, ang bitag, ang balita na huli na ang lahat, napapikit siya ng mariin. Hindi na mauulit, ipinangako niya sa sarili. Pinaghandaan niya ito. Ang buong buhay niya matapos mawala si Elena ay isang mahabang paghahanda para sa sandaling ito. Ang sandaling may magtangkang saktan ulit ang kanyang pamilya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang personal na doktor ng pamilya. Don Ricardo, magalang na bati ng doktor. Stable na po ang vital signs ni Ma'am Camila at ng baby. Walang internal bleeding. Pero ano, Doc? Her spirit, Don Ricardo. Malungkot na sabi ng doktor. Her spirit is broken. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang sa malayo. We need to watch her closely. Ang ganitong klase ng trauma ay mapanganib para sa isang nagdadalang tao. Tumango si Don Ricardo. Isang bagong bigat ang pumasan sa kanyang dibdib. Anong silbi ng lahat ng pera at kapangyarihan niya kung hindi niya kayang alisin ang sakit sa puso ng sarili niyang anak? Sir, may nakuha kami. Napalingon siya sa kanyang hepe ng seguridad. Ano yon? Ang huling signal ng cellphone ni Isabela. Natuntun sa isang pribadong pier sa Batangas. Isang yate na nakapangalan sa isang dummy corporation ang umalis doon kaninang madaling araw. Wala pang destinasyon. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Mayroon na silang direksyon. Ipadala ang mga tao natin doon. Kausapin ang lahat. Hindi niya natapos ang sasabihin nang muling bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Faye, ang kasambahay na nag-alaga kay Camila mula pagkabata, na dinala niya mula Laguna. Namumutla ito. Ang mga matay ng lalaki sa takot. May dala itong isang maliit na itim na kahon. Senyorito Ricardo, nanginginig ang boses ng matanda. Ito po. Nakita ko sa labas ng pinto ng kwarto ni Senyorita Camila. Kinuha ni Don Ricardo ang kahon. Magaan ito. Masyadong magaan. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Sa loob, nakahiga sa pulang tela ay isang manika. Isang manikang pambabae na may mahabang itim na buhok, nakasuot ng kremang bestida, at ang leeg nito ay bali. Isang bagay ang lumitaw sa kanyang peripheral vision. Isang itim na kahon, dahan-dahang inilapag ng kanyang ama sa kama. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit binuksan ito ni Don Ricardo, at ang laman sa loob ay humila sa kanyang kaluluwa, pabalik sa masakit na realidad. Isang manika, nakasuot ng kremang bestida, bali ang leeg. Isang matinis at hindi makontrol na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Camila. Napasabunot siya sa kanyang buhok, ang mga matay ng lalaki sa takot. Hindi ito isang simpleng laruan. Ito ay isang mensahe. Ito ay siya. Ang bali niyang pagkatao, ang basag niyang pangarap, ang durog niyang puso. Camila! Anak, kumalma ka. Niyakap siya ni Don Ricardo, pero nagpumiglas siya na parang isang hayop na nasukol. Ang imahe ng pagbagsak niya sa sahig ng ballroom, ang mga mapanghusgang mata, ang tawa ni Doña Imelda, ang galit ni Esteban, lahat ay bumalik na parang isang alon. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga, pero ang boses ni Isabela sa telepono ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isip. Hindi pa tapos ang laro. Laro? Humihikbing, sabi ni Camila. Isang laro lang pala ang lahat. Humarap siya sa kanyang ama. Ang mga luha ay bumabaha sa kanyang mukha. Ang pagiging manhid ay napalitan ng isang sakit na napakatindi. Isang galit na ngayon lang niya naramdaman.
Buhay ko ba ito, Tay? Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng pait. Ang simple kong buhay sa Laguna. Ang paniniwala ko sa pag-ibig. Lahat ba yon kasinungalingan? O isang palabas lang na kayo ang direktor? Hindi, anak. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Putol niya. Pinalaki niyo akong simple para hindi ako masilaw sa pera. Pero ipinakasal niyo ako sa isang pamilyang pera ang Diyos. Hinayaan niyo akong yurakan, tapak-tapakan. At ngayon, parte na naman ako ng isang laro. Laro ninyo at ng mga kaaway ninyo. Isa lang akong piyesa sa chessboard ninyo. Pagod, napaupo siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang lakas niya ay naubos na. Sa mga sumunod na araw, si Camila ay naging isang anino sa loob ng kanyang sariling silid. Tumanggi siyang kumain. Tumanggi siyang uminom ng gamot. Naging isa siyang babasaging pigurin na anumang oras ay maaaring mabasag ng tuluyan. Ang tanging ginagawa niya ay umupo, nakatingin sa kawalan. Ang dating pag-asa na nag-aalab sa kanyang puso para sa kanyang anak ay napalitan ng takot. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan, hindi na dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa matinding pangamba. Isang gabi, habang nakatingin sa refleksyon niya sa madilim na bintana, bumulong siya sa sarili. Paano kita poprotektahan kung ako mismo wasak na wasak? Kinabukasan, may kumatok ulit sa kanyang pinto. Hindi niya ito pinansin, pero bumukas pa rin ito. Inaasahan niyang makita ang kanyang ama o ang doktor, ngunit ang pumasok ay isang pamilyar na mukha mula sa kanyang nakaraan. Si Lani, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa sa pagkabata sa Laguna. May dala itong isang bayong ng paborito niyang manggang hilaw. Walang sinabi si Lani. Hindi ito nagtanong kung kumusta na siya. Hindi ito nagbigay ng payo. Ibinabalang nito ang bayong. Lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, isang yakap na amoy araw at lupa, isang yakap na walang paghuhusga, bumigay ang lahat ng depensang itinayo ni Camila. Humagulgol siya ng humagulgol sa balikat ng kaibigan, inilalabas ang lahat ng sakit na kinimkim niya. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, habang mahigpit siyang nakayakap kay Lani, naramdaman niya ito. Isang malakas, malinaw, at determinadong sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Napatigil siya sa pag-iyak, napakapit siya sa kanyang tiyan. Ang sipa ay tila isang mensahe. Nandito ako, nanay. Lumaban ka. Isang butil ng luha ang muling pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Iba ito. Ang sipa na yon. Hindi yon sipa ng pananakit o pag-aalala. Iyon ay sipa ng buhay. Isang pagpaparamdam, isang paggising. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Camila ang pagdaloy ng lakas sa kanyang mga ugat. Ang lakas na hindi nagmula sa yaman ng kanyang ama o sa awa ng iba, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang pagiging ina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang mga matang kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa ay mayroon ng bagong kislap, isang kislap ng determinasyon. Kinabukasan, hinarap niya ang kanyang ama. Nakaupo ito sa sala, baka sa mukha ang pag-aalala. Tay, simula ni Camila, ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Don Ricardo dati. Tapos na po akong umiyak. Tapos na akong maging biktima. Napatingin sa kanya si Don Ricardo, may pag-asa sa kanyang mga mata. Patawarin niyo po ako kung sinisi ko kayo. Natakot lang po ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na. May isang buhay sa loob ko na umaasa sa akin at hindi ko siya bibiguin. Tumayo siya ng tuwid. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila isang kalasag. Hindi na ako magtatago, Tay. Lalaban ako para sa anak ko. Lumipas ang isang linggo. Sinunod ni Camila ang payo ng mga doktor. Kumain siya, natulog, at ininom ang kanyang mga bitamina. Ngayon ang araw ng kanyang regular na check-up
sa isang eksklusibong ospital na pag-aari ng isa sa mga kasosyo ng kanyang ama. Ang seguridad ay tila para sa isang presidente. May mga gwardiya sa bawat pasilyo. Ang buong floor ay isinara para lamang sa kanya. Kasama niya si Don Ricardo at si Lani. "Everything is perfectly normal, Camila," nakangiting sabi ng doktora habang ginagalaw ang transducer ng ultrasound sa kanyang tiyan. "He's a very strong and healthy baby boy." Ang malakas at ritmikong tunog ng tibok ng puso ng kanyang anak ay pumuno sa silid. Para kay Camila, iyon ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Napaluha siya. Ngunit ngayon, ito'y luha ng purong kaligayahan. Matapos ang check-up, iniwan muna siya ng doktora para makapagbihis. Si Don Ricardo at Lani ay naghintay sa labas. "Okay na po ako dito," sabi ni Camila sa nurse na nag-aasikaso sa kanya. "Salamat po." Ngumiti ang nurse at lumabas. Naiwan siyang mag-isa habang inaayos ang kanyang bestida. Nakangiti siya. Sa wakas, may kapayapaan sa kanyang puso. Isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Bago ito bumukas, pumasok ang isang nurse na hindi niya pa nakikita kanina. May suot itong surgical mask at cap, tanging mga mata lang ang nakikita. "Ma'am Camila, may naiwan lang po palang isang injection para sa inyo. Vitamins po para sa baby," sabi ng nurse. Ang boses ay bahagyang garalgal. "Ganoon po ba? Akala ko po tapos na," sagot ni Camila. Pero umupo siya ulit sa kama. May kinuha ang nurse mula sa tray, isang hiringgilya na may lamang malinaw na likido. Naghahanda na itong iturok sa IV line na nakakabit pa sa kanyang kamay. Pero may mali. Isang bagay sa kilos ng nurse. Masyadong mabilis, masyadong tahimik. At ang mga mata? Napatingala si Camila at sinalubong ang mga mata ng nurse sa ibabaw ng maskara. Sa isang iglap, nanigas siya. Nakita na niya ang mga matang yon sa mga litrato, mga matang puno ng inggit at galit na hindi kayang itago ng anumang kasuotan. "Tapos na ang laro mo, Isabela." Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Camila, malamig at kalmado. Natigilan si Isabela. Ang pagkukunwari ay naglaho. Dahan-dahan itong ibinaba ang maskara. Inilalantad ang isang mukhang puno ng demonyong ngiti. "Matalino ka pala," sabi ni Isabela. Ang hiringgilya ay nanginginig na ngayon sa galit sa kanyang kamay. Pero huli na ang lahat. Pero ang Kamilang kaharap niya ngayon ay hindi na ang Kamilang duwag. Bago pa man makakilos si Isabela, ang isang kamay ni Camila ay buong lakas na pumindot sa isang maliit na pulang buton sa kanyang wristband, isang emergency alarm na palihim na ibinigay ng kanyang ama. Kasabay nito, gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang mabigat na instrument cart na nasa tabi ng kama. Gumulong ito ng mabilis at bumangga ng malakas sa mga binti ni Isabela. Dahilan para mawalan ito ng balanse at mabitawan ang hiringgilya. Ang malakas na kalabog ay umaling-aungaw sa buong silid, kasabay ng nakabibinging tunog ng alarma. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at bumuhos ang mga security guard at pulis, kasama si Don Ricardo na namumutla sa takot. Mabilis nilang dinakma si Isabela, na ngayon ay nagwawala na parang isang nasukol na hayop. Bago siya tuluyang kaladkarin palabas, nagpupumigla si Isabela at isinumpa si Camila ng isang huling tingin na puno ng lason. "Hindi pa tayo tapos?" Sigaw nito. Ang baha ay puno ng kabaliwan. "Mamamatay din ang anak mo, tulad ng nanay mo." Ang huling sigaw ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, ngunit hindi na ito nakaapekto kay Camila. Ang mga salita nito ay wala ng lason, wala ng kapangyarihan sa kanya. Niyakap siya ng kanyang ama. Ang panginginig nito ay mas ramdam pa kaysa sa kanya. "Okay lang ako, Natay," sabi niya. Ang boses ay matatag. "Okay kami ng baby." Ang mga sumunod na buwan ay isang agos ng mga kaganapan. Ang paglilitis kina Esteban at Isabela,
ay naging pambansang balita. Nakakulong, si Esteban ay naging isang kaawa-awang anino ng dati niyang sarili. Inamin niya ang lahat, isinisi ang kanyang kahinaan at kasakiman, at tinanggap ang hatol na maraming taon sa bilangguan para sa pananakit, pandaraya, at pakikipagsabwatan. Si Isabela, sa kabilang banda, ay nanatiling mapagmataas at walang pagsisisi hanggang sa huli. Ang mga ebidensyang inilatag ni Don Ricardo ay hindi matitinag. Habambuhay na pagkabilanggo ang kanyang naging sentensya para sa attempted murder, conspiracy at marami pang ibang kaso. Ang hustisya, kahit mabagal, ay nagwagi. Pero para kay Camila, ang tunay na paghilom ay nagsimula hindi sa loob ng korte, kundi sa loob ng kanyang puso. Isang maulang hapon ng Setyembre, sa parehong ospital kung saan hinarap niya ang kanyang demonyo, isinilang niya ang isang malusog at guwapong sanggol na lalaki. Habang karga niya ang kanyang anak, sa unang pagkakataon, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naglaho. Ang maliliit na daliri nito na humawak sa kanyang hintuturo, ang amoy nito na parang langit, ang pag-asa sa mga mata nitong bagong bukas sa mundo. Ito ang kanyang bagong simula. Pinangalanan niya itong Ricardo Jr., RJ bilang palayaw. Nang makita ni Don Ricardo ang kanyang apo sa unang pagkakataon, ang bilyonaryong kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay napaluhod at humagulgol na parang isang bata. Sa maliit na nilalang na yon, nakita niya hindi lang ang kanyang apo, kundi ang pangalawang pagkakataon para maging isang tunay na ama at lolo. Sa halip na manatili sa malamig na penthouse sa Makati, hiniling ni Camila na umuwi sila sa Laguna. Sa kanilang lumang bahay na pinalibutan ng mga puno at sariwang hangin, doon niya pinalaki si RJ sa mga unang buwan nito. Isang umaga, habang nakaupo sila sa beranda at pinapanood ang pagsikat ng araw, dinala ni Camila si RJ pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nag-usap sila ng kanyang ama. "Patawarin mo ako, Tay, kung kinwestiyon ko ang pagmamahal ninyo," mahinang sabi ni Camila. "Ako ang dapat humingi ng tawad, anak," sagot ni Don Ricardo, ang mga matay nakatuon sa natutulog na si RJ. "Sa sobrang kagustuhan kong protektahan ka, hindi ko nakita na ang kailangan mo pala ay ang maging malakas sa sarili mong paraan. At iyon, hindi kayang ituro ng kahit sinong ama. Ikaw mismo ang natutunon." Nanatili sila roon, tahimik, habang ang umaga ay nagiging araw, isang bagong araw, isang bagong buhay. Pagbalik nila sa Maynila, may isang huling bagay na kailangang gawin si Camila. Isang araw, dinala ni Don Ricardo si Camila sa opisina nito. Isang malawak na espasyo sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa buong Ortigas. "Ito ang lahat ng pinaghirapan ko, Camila," sabi ni Don Ricardo. Iginagawad ang kamay sa syudad na nasa kanilang paanan. "At balang araw, ito ay magiging sayo at sa anak mo." Inilapag nito sa isang malaking mahogany desk ang isang makapal na folder. Ang nakasulat sa labas ay The Santos Legacy. "Hindi pa ako handa, Tay." "Alam ko," ngumiti si Don Ricardo. "Pero ito na ang simula mo, anak. Hindi mo kailangang maging ako. Ang kailangan mo lang ay maging ikaw." Isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang anak, at iyan ang pinakamagaling na CEO sa lahat. Binuksan ni Camila ang folder. Sa loob, hindi lang mga papeles ng negosyo ang naroon, kundi mga plano, mga pangarap, at isang sulat kamay na mensahe mula sa kanyang ama. "Panahon na para pamunuan mo." Isang taon ang lumipas. Ang umaga ay abala sa conference room ng Santos Land Development Corporation. Ang mga board members, mga arkitekto, at mga inhinyero ay tahimik na nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa harap. "Ang proposal natin para sa Probinsya Verde
ay hindi lang basta isang condominium complex. Paliwanag ni Camila. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kumpiyansa. Itinuro niya ang isang architectural model sa gitna ng mesa. Ito ay isang komunidad. Maglalaan tayo ng 30% ng espasyo para sa mga parke at urban farming areas. Ang bawat gusali ay magkakaroon ng rainwater collection system. Hindi lang tayo magtatayo ng mga bahay, magtatayo tayo ng mga tahanan na may puso at respeto sa kalikasan. Wala na ang anino ng babaeng takot at kimi. Ang Kamilang nakatayo roon, suot ang isang simpleng business dress, ay isang leader. Nakikinig ang mga tao hindi dahil siya ang anak ng may-ari, kundi dahil ang kanyang mga ideya ay matalino at ang kanyang puso ay nasa tamang lugar. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, napuno ang silid ng masigabong palakpakan. Sa isang sulok, nakangiti si Don Ricardo, puno ng pagmamalaki. Ang buhay ni Camila ay hindi na umiikot sa paghahanap ng pag-ibig mula sa iba. Ang kanyang mundo ay ang kanyang anak at ang kanyang trabaho. Kinagabihan, ang malawak na penthouse ay napuno ng tawanan. Si Don Ricardo ay nakaluhod sa sahig, nagkukunwaring isang kabayo habang ang maliit na si RJ ay masayang nakasakay sa kanyang likod. "Faster, Lolo! Faster!" sigaw ng bata. "Aray ko, bossing. Dahan-dahan lang." Natatawang sagot ni Don Ricardo. Pinapanood sila ni Camila mula sa kusina. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Ito ang pamilya. Hindi ito nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera sa bangko. Nasusukat ito sa lakas ng tawanan at sa init ng pagmamahalan. Kinabukasan dinalaw nila ang isang lugar na tahimik at payapa. Ang puntod ng kanyang inang si Elena. Nag-alay sila ng mga puting bulaklak. Hinawakan ni Camila ang malamig na lapida. "Nay," bulong niya, "sana proud ka sa akin. Sana nakikita mo ang apo mo. Sinusubukan ko pong maging kasing tapang at kasing buti ninyo araw-araw." Tumingala siya sa langit. Isang banayad na hangin ang humaplos sa kanyang pisngi, tila isang sagot. Bago matapos ang araw, isinama ni Camila si RJ sa isang espesyal na lugar. Ang rooftop ng pinakabago nilang gusali, ang Elena Tower. Ipinangalan sa kanyang ina. Mula roon, tanaw nila ang buong Metro Manila habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at lila. "Wow, Mommy!" namamanghang sabi ni RJ. Ang mga matay kumikinang. Niyakap ni Camila ang kanyang anak mula sa likuran at itinuro ang syudad sa ibaba. "Lahat ng ito, anak," sabi niya sa mahinang boses, "lahat ng mga gusali at mga ilaw na yan ay hindi kasing halaga ng pagmamahal na mayroon tayo." Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ng bata. "At yan ang tunay na kapangyarihan. Huwag mo yang kakalimutan." Tumango si RJ kahit hindi pa niya lubos na naiintindihan. Ang mahalaga, ramdam niya ang init ng yakap ng kanyang ina at ang tibok ng puso nito. Nakatayo sila roon, isang mag-ina, laban sa mundo, habang ang mga unang bituin ay nagsisimulang sumilip sa langit. Ang gabi ay bumababa, ngunit para kay Camila, ito ang simula ng isang bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asa, lakas, at walang katapusang pagmamahal.